Ayan po, good morning po sa ating lahat or good afternoon or good evening kung nasan man po kayo ngayon. So ayun po no, ako po si Kuya Kevin, ang naatasan po ang magsalita today sa ating devotion po. Ayun no, pero bago po ang lahat, bago po natin pag-usapan lahat ang tungkol sa evangelism experiences, sa tips at sa learnings, ay mag-pray po muna tayo. So ayun po no, let's pray po. Yes, Lord, thank you for this morning, O Lord. Kayo po ang pang magtago ng inyong lingkod, O Lord, sa inyong likuran, O Lord, na hindi po ako makita kundi kayo po, O Lord. Especially to those experiences, O Lord. Kayo rin po ang magbigay ng knowledge and wisdom, O Lord, ng pagkatuto. Nawa magamit po ako today, O Lord, na sa lahat ng manonood nito, Lord, is ma-inspire din sila to share the Word of God and to do and to learn kung ano po ang mga kailangan, O Lord, to share the Word of God. Ayun po, no? Thank you po, Lord, for the opportunity. This is our prayer, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. So, ayun, no? Sa first point po natin today, yun nga po is yung unforgettable moment uh, ko sa sa pag-share ng Word of God or sa evangelism. Siguro ang isa po sa hindi ko po talaga makakalimutan is way back 10 years ago. So wala pa po ako sa CLF noon. Isa po ito sa activity nung church namin before. Ang tawag po doon is uh, school invasion. Ano po ang school invasion? School invasion po is mass evangelism. So, ang process po nun, magbibigay ka ng sulat sa principal kung papayagan ba yung church nyo or organization nyo na pumasok saglit sa isang room at makashare ng Word of God. So, ayun nga po na yun yung naging process at that day, isa po sa hindi ko makakalimutan is pinag-partner po kami uh, dala-dalawa. So, although is may experience ako sa pag-share ng Word of God that time, pero hindi po ako kaganon ka-interact talaga sa pag-share ng Word of God. So, that time nangyari, wala kang hawak na kahit ano na susundan. Ang gagawin mo lang is kakamustahin yung mga elementary schools, especially is grade 6 at grade 5. So, yun po kasi ang target namin that time. So, ang target namin lahat ng grade 6 and grade 5 on that school. So, ang experience ko po no, is yun nga ang target namin is yung mga bata na yun, pagpasok namin sa room, wala kang hawak na kahit ano na 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 susundan o parang manuscript. Ang gagawin mo lang is kakamustahin mo yung mga bata. And then ipapasok mo si Lord unti-unti doon sa sa kamustahan nyo. So doon ko nakita na iba-iba talaga ang karanasan natin sa buhay. Hindi mo pwedeng i-judge yung mga elementary students, yung mga high school students na mga estudyante lang sila. Kasi doon ko po nakita na meron talagang nare-rape, meron pong nangungulila sa mga magulang nilang katrabaho sa ibang bansa, at mga different experiences, mga nabubuli na isa-isa sila nag-open up sa pag-share mo during that time. Kaya hindi ko po siya makakalimutan dahil sa simpleng pagkwentuhan lang ng pangangamusta mo dun sa bata. Dumipin po siya no, na yun nga po yung isa nga po doon is yung bata po, isa po sa bata doon, batang babae is nasa ibang bansa po ang parents niya. Then siya po ay nandito sa Pilipinas pero namumulestya po yung bata dito sa Pilipinas. So, namolestya po siya isang beses. O hindi naman po part ng family niya. Pero, ang isa sa naging reaction niya talaga is minsan nasisisi niya pa or nasisi niya yung magulang niya kasi hindi niya kasama that time. So, ayun no, hanggang sa unti-unti, naipasok namin yung Word of God dahil sa kakamustahan, dun sa mga bata sa iba't ibang sitwasyon nila sa buhay. Then, hanggang sa ipag-pray po namin sila. So,
yun lang, normal na kamustahan, naging sobrang lalim na talaga siya, naging personal na yung kamustahan. Then, nung pinag-pray po namin sila, isa rin po talaga ako sa na-shock. Then, isa po ako sa na-shock habang pinag-lead sila sa prayer. Kasi nakikita mo naghahagulgulan na lahat. Na kahit ikaw mismo nagugulat ka, Lord, ano nang nangyayari sa paligid. Kahit ikaw mismo hindi mo na alam yung ipag-pray dahil nararamdaman mo yung hinanakit, yung sama ng loob ng mga bata, yung yung alam mo yun, yung alam mo na kailangan nila ng experience na ma-experience si Lord sa buhay nila. Na nararamdaman mo yung bigat na dating na dala-dala nila sa araw-araw nilang pamumuhay na inilabas nila that time. Kaya po siya hindi makakalimutan talaga yung isang particular classroom na pinasok namin na sinasabi sa kanila na na ng mga teachers na isa sa pinakamagugulo na estudyante. Pero when they start uh, interacting po sa amin is may kita mo talaga na na sila mismo na hindi sila hindi porket magulo silang bata. Yun na yun. Kaya sila ganoon dahil meron sila mga pinagdadaanan. Nung pinag-pray po namin sila all throughout is nung campus invasion na yun, ah nung pinag-pray nga namin sila, nag-iyakan, yung buong classroom tumanggap. Then they requested out to magkaroon kung na outside of the school na pwedeng gawin. So ayun no. So pag sumunod tayo sa Lord sa evangelism is that time kasi wala naman kaming pamphlet na kailangan sundan. Ang goal lang namin kamustahin yung mga bata at i-share si Lord. Pero si Lord mismo ang kumilos. Kaya po siya hindi makakalimutan talaga kasi alam mo yun, yung mga sitwasyon ng bata ay hindi mo pala sila pwedeng maliitin dahil meron din silang pinagdadaanan na hindi natin nalala. So ayun po no, isa po sa learnings ko naman po as sa pag-share ng Word of God ay yung po is you must be a walking Bible. Bakit? Hindi naman hindi pwedeng pag nag-share ka ng Word of God, hindi pwedeng Word of God ka lang ng Word of God. Pero hindi naman nakikita sa iyo. So, unang-una, dapat nakikita siya sa atin. So, kasi pag nag-share tayo ng Word of God, hindi yung sinasabi muna natin, yung tinitignan ng tao. Ang tinitignan ng tao, ang binabasa ng tao, ay ikaw mismo. So sabi nga nila, ang pinaka the best version ng Bible ay ikaw o tayo. So dapat before the evangelism talaga, which is pinapractice din namin ngayon kasi meron kaming quarterly talaga na pag-evangelize, na pag-outreach sa labas ng sa nabotas na sa mga youth na gawain na pag-evangelize. So, isa yun sa goal namin na this month to equip yung mga bata. Hindi this month. Isa sa goal namin, lifetime goal namin na yung mga bata o yung mga bago is matutong mag-evangelize at ma-equip din sila. So, ayun no, dapat bago tayo mag-share ng Word of God talaga, una, dapat pinagpipray talaga at binababaran sa prayer tapos soaking din talaga. So hindi siya basta-basta na, na kasi hindi mo alam kung anong mangyayari doon. So we must prepare before you prepare before kang magpunta doon physically. Dapat pa-prepare din natin yung sarili natin bago yung mga pangyayari na kasi di natin alam yung sitwasyon, mga pangyayari at mangyayari sa araw na yon. So dapat pinagpipray natin siya, nagsusoking tayo personally at tapos dun as group naman, meron tayong isang goal na na dapat din talaga inaay or pinagpipray dun sa mga bagay na yun. Then dapat bago tayo mag-evangelize kasi yung evangelism nga is ng sabi nga is secondary siya. So normal siyang ginagawa ng Kristiyano ang pag-evangelize. Pero dapat bago ka mag-evangelize, equip ka din
as Christian. Sabi ko nga kanina is dapat maging walking Bible ka. So, kasi marami diyan talaga, lalo ngayon, maraming pilosopo at kung ano-ano ang tanong nila. So, dapat bago ka lumabas, ready ka na masagot yung mga bagay yun. Hindi ka lang nakafocus sa pag-evangelize. Kasi ang karamihan sa labas is marami talaga silang questions. Hindi lang yung pagiging pilosopo, pero maraming deepen talaga ng mga questions diyan na minsan uh, kaya napupulaan din ang pag-evangelize natin kasi hindi mo kayang sagutin o wala kang eksaktong sagot dun sa tanong niya. So, ayun po, no, dapat tayo as Christians, bago lumabas, dapat din talaga proper equipped tayo na na sumagot sa mga tanong nila sa buhay, na hindi rin talaga dapat tayo yung masyadong focus lang dun sa dapat natin gawin. Kailangan i-share ko tong bagay na to, kailangan makapag-evangelize ako today. Pero ang sakop din kasi talaga ng evangelism yung buhay ng tao. So, dapat talaga is personally meron ka din experience o dapat equip ka din sa pag-evangelize. Kasi sabi nga, secondary evangelism, pero dapat ini-equip mo personal ng sarili mo, dapat may deep and root ka din talaga sa pag-aaral ng Word of God, or may deep and root ka din talaga sa faith mo sa Lord. Kasi kung may tanong yung mga unbeliever na hindi mo rin masagot, anong pinagkaiba nyo? So, 'di ba? Dapat equip din tayo sa although minsan pilosopo yung sagot nila, na pilosopo pala yung tanong nila, dapat yung tanong na yun masagot din natin biblically. So, kung hindi naman siya biblically, dapat maipasok mo pa rin si Lord dun sa questions nila. So, ayun, no. Doon naman po sa tips na sa pag-evangelize. Siguro this year, ang po kasi namin this year is ayun nga, tulad na i-share ko. Meron po kami ginagawang evangelism. Isa po siguro sa tips na gusto kong unang-una, hindi po muna dun sa pag-evangelize. Una muna siguro, yung mga nakapag-evangelize. Example is, sabi nga 'di ba, is pag may tumanggap na isang kaluluwa sa Lord, is nagdiriwang ang kalangitan. So, gawin din nating habit to honor, or not actually to honor, napalakpakan yung yung nag-invite dun sa kaluluwa. So, proving po namin yan today talaga, lalo sa mga kabataan, na dito pala ang pinapalakpakan is yung mga nag-evangelize. So once na naging habit natin yun, so magiging knowledge din sa mga bago at mga darating pa, na dito pala is napaka-importante sa kanila ng evangelism. So yung evangelism, yun po ang gusto namin ma-impart sa mga kabataan namin, na ang Great Commission hanggang ngayon ay kailangan nating gawin dahil yun ang bilin ng Lord. So, hindi lang siya to save, to share the word of God and to save others. So, ayun, kung sa heaven nga ino-honor nila yung yung na-save. So, tayo din, pero hindi ko po sinasabing ilagay natin sa pedestal yung yung mga nakapag-invite. So, kunwari lang may na-invite sila sa youth or sa service, is palakpakan po natin yung yung inviter. Then yung din sa amin din ngayon is, bukod sa inviter, is pinagpipray din po namin yung na-invite. So ayun, no. So sa evangelism, sa tips namin is, huwag mong hahayaan na mawala sa isip ng isang Kristiyano, na isang members, na na ang evangelism ay hindi kailangan. Isa yun sa dapat natin i-deepen root sa mga kapwa nating Kristiyano, na ang evangelism ay yun talaga ang goal ng isang church. So ng isang Christian sa buhay nila is to share the word of God. So ayun, no. Tapos kung sakali, no, yung example po naman, sabi ko kanina sa
din sa tips na para maging proper equip yung yung diba sa D5, proper equip yung handle mo or ikaw para matuto ka din, wag mo hahayaan na ni isang beses sa isang linggo na hindi kayo mag-meet. So, kung bago yan, kung bagong Kristiyano yan, is ikaw ang mag-adjust para sa kanya. So, bagong Kristiyano nga kasi siya. Kung parehas na kayong Kristiyano na, is mag-adjust kayong parehas sa schedule nyo. So, ayun kasi kung aantayin po natin, as kunwari ka ako as leader, kung aantayin ko na yung dalawang handle ko na na Yang Pro is kung kailan lang sila available, wala pong mangyayari. Ito po kasi mangyayari dyan. Pag once a week, yung once a week nyo na meet up is nawala lang ng isang beses or dalawang beses, may tendency na tatama rin yung tao na yan. At pag tinamad yan, tuloy-tuloy na po ang panlalamig niya. So pag ganun po nangyari, manlalamig sila until na mawala na po yan sa church. So, isa po sa tips ko is dapat talaga huwag nating hayaan na ma-skip natin yung D5 natin once a week. Kasi sila din mismo yung mga handle mo, sila din talaga. Pag yung mga yan is hindi mo na yan, sila yung magiging buhay na patotoo na napakahalaga pala ng Word of God. And then sila din mismo ang magre-reach out to share the Word of God. So, ini-equip mo sila, ini-equip mo yung sarili mo. Then, pag nilabas mo sila sa field, is doon naman nila may makukuha naman yung actual experience to share the Word of God. So, ikaw nagtuturo, ikaw din natututo, then lastly, pag nasa labas na kayo, yung actual na experience, pag na-experience nila yun, dun mo naman sila proper natuturuan sa after kung ano yung dapat gawin sa evangelism. So ayun nakapag-share ka na ng Word of God, all natuturuan mo pa yung mga handle mo. Ayun lang naman po. So ayun po sa akin po pagtatapos, ipagpipray po natin yung ating country, yung ating sitwasyon sa government, yung panahon po ngayon, at yung mga leaders po natin sa ating churches. Yun po let's pray po. Yes, Lord, thank you for this morning, O Lord. Kayo po ang patuloy, O Lord, na may umakap sa aming inang bayan, O Lord. Kayo pong magsaayos na mga dapat gawin sa bansang ito, O Lord. Tanggalin niyo po ang corruption, O Lord. Ang sigalot sa West Philippine Sea, O Lord. Kayo po ang pumagitna, O Lord. Maayos, O Lord, sa maayos na kapaparanan, O Lord, na wala pong pisikalan na nangyayari, O Lord. Ganun po sa aming mga churches, O Lord. Kayo po ang mag-bless sa aming pastors, O Lord, sa aming mga leaders, O Lord. Mag-ingat po sa kanila, O Lord. Gabayan niyo po sila. Lumago po sila. Mag-deepen root po lalo, O Lord, sa pananampalataya sa inyo at pag-aaral sa inyo, na patuloy po nag-aaral, patuloy po lumalawak ang wisdom para to share the Word of God, and para maabot din po ang mga hindi pa naaabot ng inyong word, O Lord. And I pray, O Lord, kayo rin po ang gumabay, O Lord. Patuloy po ang aming araw-araw na pamumuhay, O Lord. Pero umiinit po ang bansang Pilipinas, O Lord. Papalo po siya ng 55 degrees, O Lord. Kayo po ang patuloy na gumabay sa aming mga kapatiran, pag-ingatan, ganoon po sa aming mga pamilya, O Lord. Ganoon po sa mga kabuhayan, O Lord. Kayo po mag-ingat sa amin, mag-bless sa amin. At sa lahat po ng may mga pinagdadaanan ngayon, Lord, kayo magbigay sa kanila ng kalmadong puso, O Lord. At bigyan niyo rin po ng healing, O Lord, ang lahat po ng nangangailangan nito, O Lord. At kayo na po ang gumabay, O Lord, sa amin, O Lord, ano man po ang aming pinagdadaanan, O Lord. Bless us, O Lord. Ready us, O Lord. Equip us, O Lord, in evangelism, O Lord. This is our prayer, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. So, ayun naman po ang i-share today. Thank you po, and God bless.